finds a faithful friend, finds a treasure. Jewish proverb. Hello mga ka-TH, welcome back to our channel Surigao-san. Ako'y magbigay pugay muna, mag-shoutout sa lahat ng nanonood ngayon. Unahin natin ang ating mga ka-TH dyan sa abroad, overseas in Canada, California, Australia, United Arab Emirates, in Doha, Qatar, Riyadh, in Saudi, also in Indonesia, Malaysia, and of course, how can I forget, people right here in the Philippines. Shout out sa lahat ng nanonood ngayon dito sa Pinas, dyan sa Iligan, in Zamboanga, in Davao, also in Camiguin, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Agusan del Norte, at doon sa isla, sa Dinagat, sa Siargao, Cagdianao Islands, at dyan sa Socorro, and how can I forget, Visayas, Cebu, Palawan, also dyan sa Negros, dyan sa Samar, Leyte, Ormoc, kumusta kayong lahat dyan? At sa Luzon, the Cordilleras, Baguio City, Benguet, Pangasinan, Manila, Cavite. How are you guys? At sa lahat ng nanonood ngayon na bago pa lamang bumisita sa channel, maraming salamat sa inyong lahat at sa pagtangkilik. At aking ipalaala ngayon na ang ating third raffle draw will be on the end of this month, April 30 is our third raffle draw at ang ating prizes dyan ay tatlong magandang magnetic compass para magamit nyo as a tool for your treasure hunting. Alright? At para makasali ay i-subscribe lamang ang channel na ito, ang MT Suarez TV at ang Late Father's channel, itong The Golden Boy Real Guide to Treasures. And favor to ask from you is that don't skip every ads that will appear on your screens, on your monitor, or in your Android phones. Merong mga advertisement na lumalabas dyan sa aking mga videos. Dyan tayo kumukuha ng revenue or dyan tayo kumikita ng kunti para ang 20% niyan ay ibalik ko sa inyo in the form of raffle draw. Yan ay mga tools at mga gadget para sa treasure hunting. Maraming salamat. Ngayon ay magpatuloy na tayo sa itong aking decoding. Magandang araw mga ka-TH. Ngayon ay meron na naman tayong i-analyze na isang padalang picture na merong treasure marker ng isa sa ating mga kaibigang ka-TH. Okay, sa unang tingin sa picture na ito ay mukhang napaka-ordinaryo lang ng picture. Hindi tayo makapaniwala na ito pala ay isang treasure marker. Ngunit kung atin yan tingnan ng maigi, makikita natin dito na ito ay gawa ng tool. Meron siyang tool mark at itong line din dito ay gawa din yan ng chisel. At yan sa tingin ko ay napaka-tandang marker na yan. Kasing tanda ng World War II. At itong line naman dito, yan ay natural line, tulad din ng isang dito, ito ay natural line pa rin. Kaya kailangan talaga ng treasure hunter ng matang mapanuri, marunong magsuri ng tagal ng marker, kung yan ba ay 90 to 100 years old na or yan ba ay 10 years old pa lamang na mga engraved mark sa bato. Okay, ito. Ano ba ito ang ibig sabihin nito guys? Ito ay napakahalagang linya. Sa tingin ko ito ay 12 inches. Ang haba niyan ay isang ruler. At yan ay nagtuturo dito sa gilid ng isa pang marker na itsurang kamay na nakaganyan sa gilid. Mamaya ipapakita natin yan. Ngayon, ano naman ang purpose ng isang straight line dito? Ang straight line na ito ay nagtuturo siya ng direksyon na medyo malayo pa ang puntahan mo kasi mahaba siya na line, malayo ang distansya. Pwedeng doon siya papunta sa north at pwede rin kabaliktaran dito sa south. Ngayon, paano ba natin malaman kung saan ba talaga ang direksyon sa paghanap ng item at ano ba ang layo ng item? Ang layo ng item ay dito yan makikita
sa itong guhit dito. Kung yan ay 12 inches, so that will be in actual distance 12 meters or can be 12 yards. Okay, pwedeng yards, pwedeng meters. Kunti lang naman ang diferensya ng dalawa. Okay, so tingnan natin ang patagilid na picture nito. Ito siya, guys. Nakikita nyo ba ang kamay? Ito yung kamay na parang nakapulupot siya. Parang brush yung ganyang itsura. Ayan, nakaganyan siya. At sa itaas nito yata yung guhit na nakaganyan. Nakakonekta siya sa kamay. At ang kamay mismo ay nagbibigay yan ng angle kung saan magkukuha or saan maghukay. Lagyan lang yan ng linya. Example, kunin natin ang gitna ng kamay dito. Ayan, tapos i-connect natin sa gitna at idiretso natin dito. Ayan, so meron na tayong digging spot. Okay, pero ano ba ang distansya? Ang tinuturo doon sa line sa ibabaw ay meron siyang 12 inches or in conversion 12 meters sa actual distance. Kasi ang mga markers ay naka-proportion yan. Merong ratio and proportion yan, parang scale ruler sa engineering drawing. Ay alam nyo yan. So ang 12 inches can be 12 meters. So sabihin natin dito ay nasa ano pa to? Itong tinamaan siguro nasa 3 meters pa ito sa actual. Ngunit itong paa dito ay hindi yan nagsinungaling. Ang paa mismo ang nagturo ng direksyon na malayo. Kasi ang paa is foot trail, meaning hakbang ng hakbang ka pa. Ang isang paa sa standard ay 12 meters din yan. Ngunit minsan sa Korean codes, ang isang paa ay 10 meters lang. Kasi maiksi ang paa ng Korean soldier. Pero sa standard ay 12 inches or 12 meters ang isang paa. Ngayon, kunin natin ang center ng paa. At i-project natin yan sa unahan. So, ito yung center ng paa. At i-project natin papunta doon. Okay, at sukatin natin yan. Sa unang sukat ay 10. Example, 10 meters dito. Ay maghukay tayo dito ng 10. Test dig ng 2 meters. Ngayon, kung wala sa 10 meters, ay doon tayo sa 12. Dito sa pangalawa, sa malapit lang. So 12 meters dito. At para hindi maaksaya yung time sa paghukay, ay gawin na lamang na isang hukay lang ang 10 at 12. Isang hukay lang yan na paublong, ganyan. 12 meters, make that 2 meters deep ang test dig. At kung merong makikitang mga bagay na gawa ng tao sa 2 meters, ipagpatuloy ang paghukay hanggang 5 or 7 meters ang lalim. Pero kung intact ang lupa, hindi na-disturb, walang kaano-ano, walang anomalya, meaning to say, wala dyan ang item. So ngayon, anong gagawin natin? Kung wala dito, balikan uli natin ang linya sa ibabaw. Ito. So pwede rin yan na ang linya na ito ay i-divide natin yan sa tatlo. Sa tingin ko ito ay tatlong 12 inches. So tatlong 12 is 36. So 36 foot divided by 3 is ilan ba, guys? Para maging meter siya. 36 divided by 3 is 12. So 12 meters. Eksakto pa rin.
kahanga-hanga. Eksakto pa rin na 12 meters kahit ang pagbasihan natin ay itong linya dito na mahaba. I-divide natin yan sa 3 at ang lalabas ay tatlong 12 inches at naging 36 convert to meters. Sa totoong meters ng 36 ay 12 meters ang lalabas. Kasi hindi na pwede na 36 meters ang layo. Napakalayo na yan. Hindi na yan papasok sa mga standards ng distances ng Hapon. Ang mga distances ay hanggang 20 lamang. 12 to 20, 15 yan ang pinakamalayo. Pero pag 36, medyo hindi na ito ang standards. Kaya i-convert na talaga natin sa totoo. 36 divided by 3, lalabas ay 12 meters. Eksakto pa rin sa dito guys. Eksakto pa rin siya sa 12 meters galing sa paa. So ang paa na ito ay nakaharap dito. So travel tayo ng 12 meters. Ganun pa rin. So ngayon dahil ang linya sa ibabaw ay nagsasabi na ito yata yung na linya ito. Na 12 meters ang distance. So tama nga tayo. So ang unang-unahin natin pag hukay ay yung 12 meters distance. Kasi dalawang marker ang nagsasabi na 12 meters talaga ang distance. Ito yung foot at ito yung line sa ibabaw. Ngunit itong angle ng kamay ay nasa malapit lang siya nakaturo. Kaya kung ano man ang distansya na tinamaan ng angle ng kamay, kung nasa 2 meters lang or 3, so meron tayong tatlong digging spot or dalawa lang. Ang 10 to 12 itong nandito, isang digging spot lang yan kasi isang hukay lang yan. I-connecta lang natin yung 12 at 10, lakihan ng butas. At pangalawang hukay, itong mismo tinuturo ng kamay dito sa baba. Maglagay tayo ng nylon or straw sa kamay at atin yan i-project at kung saan yan tatama ay doon ang ating hukay. Okay, so meron na tayong dalawang digging spot itong dito which is estimate ko lang 2 to 3 meters galing sa bato. Okay, at kung wala talaga dyan ay meron pang isang natirang solusyon. Ito yan. Dito natin i-solve. Sobrang laki. Okay, ito na lang. So dito natin i-solve ang natirang solusyon sa paghanap. Kanina guys ay dito tayo pumunta sa 12 meters. Dito tayo at naghukay tayo sa 10 to 12 banda rito ang hukay nun. At naghukay rin tayo dito sa kung saan tatama itong kamay. So naghukay rin tayo dito. Estimate ko ay 2 to 3 meters. Sabihin na lang natin na 3 meters. Ngayon dahil sa test dig natin na 2 meters walang nakitang mga bagay na gawa ng Hapon o ng tao dito sa 2 meters deep. So canceled natin yung stop natin ng hukay at mag-isip tayo ng iba. At itong linya din dito ay 36 inches converted divided by 3 para lalabas na meter ay dito rin siya lalagpak sa 12. Kasi hindi pwedeng 36 meters ang layo. Napakalayo na niyan sa marker. Hindi na siya pasok sa standards ng mga pagbaon ng Hapon galing sa marker. Ang kalayuan lamang ay nasa 20, 15 at karamihan ay 3, 5 and 7 meters. Ngayon, ito guys ang ating second option. Pangalawang option sa paghanap. Kung wala kanina doon sa tinuturo natin dito, ngayon, itong sintro na lang ng linya. Kung ito ay ang haba niyan, sabihin natin 12 meters. I make that 12 inches ang haba ng linya na ito. So, ang lalabas ay 12 meters kung ating i-convert.
Ang gawin natin guys ay baba tayo dito at umpisa tayong maghakbang mismo sa harapan ng bato na yan papunta rito. Hakbang tayo ng 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So dito, sa ika 12 meters or 12 hakbang, ay dito tayo gagawa ng hukay. Ayan. At kung sabihin natin na hindi umabot ng 12 ang line na ito, sabihin natin na 10 lang yan. So kung 10 inches lang yan, ay that is 10 meters din. So dito na tayo maghukay sa 10 meters. Okay ba guys? Di ba madali lang? So dalawang method ang paghanap. Papuntang west at papuntang dito sa may east. Or kung ito yung norte, kung paganyan yan, kung ito yung norte ay papuntang south ito. At ito naman ay west, dito ay east. At sana ay nakakatulong ako ng kaunti, nakaragdag yung aking analysis sa inyong sariling analysis. Kasi kasabihan nga ng mga matatanda na ang dalawang ulo ay mas magaling kaysa isang ulo lamang. Alright guys, I'll see you on my next weekend treasure hunting. Stay out from COVID, stay safe, and don't skip ads kasi malapit na ang ating raffle draw that will be on the end of this month. At meron tayong tatlong magandang magnetic compass na aking prices para sa inyong lahat. Kasi maliit pa yung subscriber ko. Sana naman ay dadami ang subscriber para lahat naman ay maligayahan sa mga biyaya na ibinigay sa atin ng puong may kapal. Alright, may the fortune be with you. Don't stop chasing for your golden dreams. And ciao for now.